Ang ninuno. Hindi ako naniniwala na si Ibrahim ang may gawa nito, Oyo Igba. Hindi magagawa ng kaibigan ko ang ganitong uri ng karahasan. Wika ni Kado. Tama ka. Sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Ibrahim, mahirap paniwala ang magagawa niya ito. Pero maniwala ka sa akin, Gado, dahil ako mismo ang nakasaksi ng lahat. Tugon ni Oyo Igba. Kung si Ibrahim man ang may gawa nito, ano ang dahilan, Oyo Igba? Tanong ni Gado. Mas lalo lang nadagdagan ang mga iniisip nito. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari noong araw na yon. Sinasabi ko ang lahat ng bagay sa iyo upang hindi mo katakutan ang kaibigan mo kung hindi pagdaan ng mga posibleng mangyari. Wika ni Oyo Igba. May kung ano itong kinuha sa kanyang maliit na supot. Inabot ito sa binata. Ano po ang bagay na to, Oyo Igba? Tanong ni Kado. Talipospos ang tawag sa bagay na yan. Isang uri ng tali na mula sa kabilang mundo. Sa oras ng kagipitan, gamitin mo ang bagay na ito. Kaunting kaalaman. Ang taling ibinigay ni Oyo Igba kay Gado, isang uri ng gamit na panggapos sa isang elemento. Kaya nitong ikulong ang pisikal na katawan o maging ang kaluluwa ng paggagamitan. Sinasabi din na kahit ang pinakamalakas na aswang ay kaya nitong pigilan. Magdasal na lang po tayo na hindi umabot sa ganon, Oyo Igba. Dahil aaminin ko sa inyo ang katotohanan, hindi ko magagawang sakta ng kaibigan ko. Wika ni Kado. Nauunawaan ko ang sinasabi mo. Pero hindi natin mapipigilan ng mga mangyayari sa oras na maganap ito. Kaya mas mabuting maghanda. Tugon ni Oyo Igba. Matapos ay inaya nito ang binatang bumalik sa mga kasamahan. Pagkarating doon, nagkasayahan ang lahat. Nakita nito si Ibrahim na nakikipaghabulan sa mga bata. Ni Sainagap hindi naisip ni Gado na ganon ang kayang gawin ng kaibigan. Nakatitig sa kawalan si Gado nang bigla itong hilahin ng ilang kabataan upang makisali sa kanilang laro. Panandali ang nalimutan ng binata ang mga iniisip at piniling makisaya. Kinabukasan, kinakailangan na nilang magpaalam dahil may mas mahalaga silang misyon. Hindi naman nagawang pigilan ng mga dating katribo ang dalawa, kaya pinabaunan na lang nila ang mga ito ng mga makakain. Mag-iingat kayong dalawa. Gado, tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Bukas ang pinto ng aming tahanan sa pagbabalik niyo. Wika ni Oyo Igba. Napangiti naman si Ibrahim. Nagbigay ng paggalang sa taong kinikilala niyang ama. Muli, Oyo Igba. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin ng kaibigan ko. Teka, nasaan nga pala si Abong? Tanong ni Ibrahim habang tumitingin sa lugar. Umalis si Abong dahil ayaw niyang makita ang paglisan mo, Ibrahim. Alam mo naman ang ugali ng batang yon. Hayaan mo, mamaya. Baka salubungin din kayo sa daanan. Humayo na kayo at malayo pa ang lalakbayin niyo. Wika ni Oyo Igba. Kagad nang umalis ang dalawa. Malakas na tunog ng mga tambol at sigawan ng mga tao ang huling narinig ng magkaibigan na labis naman nilang ikinatuwa. Hahanap-hanapin ko ang presensya ng mga tao dito, Gado. Sa lahat ng mga nakasama ko, masasabi kong sila ang pinakatotoo.
Walang halong pagkukunwari ang kanilang pagtanggap, pati na rin ang trato sa kahit sino mang magawi sa kanilang teritoryo. Wika ni Ibrahim. Tahimik lang si Gado habang nakatitig sa malayo. Iniisip pa rin ng binata ang mga sinabi ni Oyo Igba. Napansin naman ito ni Ibrahim, kaya napuna niya ang kaibigan. Bakit parang ang tahimik mo, Gado? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Ibrahim. Wala naman, Ibrahim. May iniisip lang ako eh. Pero wag mo na masyadong alalahanin. Tugon ng binata. Habang naglalakad, isang sibat ang tumarak sa kanilang daanan. Bumunot ng itak si Gado, ngunit pinigilan ito ni Ibrahim. Sandali lang, Gado. Hindi yan kalaban. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Nakita ang isang binatang nakapatong sa sanga ng puno. Pinahabol ni Oyo Igba ang sibat na yan. Pagmamay-ari mo yan, Manong Ibrahim. Kaya kailangan mo itong dalhin kahit saan. Wika ng binata. Matapos ay kagad na itong naglaho sa masukal na gubat. Ito ang unang sandatang ginawa ko, Gado. Gusto kong ikaw ang gumamit nito. Kagad kinuha ng binata ang sibat mula sa pagkakatarak at nagpatuloy sa paglalakad. Sabihin mo sa akin, kaibigan, saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ni Gado. Tatahakin pa din natin ang daan papunta sa bahaging iyon ng kabundukan. Tugon ni Ibrahim. Malinaw pa sa binata ang daan, bagaman natatakpan na ito ng makapal na damo. Sigurado ko bang ito ang tamang daan, Ibrahim? Para namang kumakapal ang talahib dito habang nagtatagal. Reklamo ni Gado. Ginagapas nito ang damo habang paunti-unti silang umuusad. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang pamayanan. Pamilyar ito kay Ibrahim. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang may kung anong tumama sa kanya. Kung sinong nandyan, magpakita ka! Wika ni Gado habang hinaharangan ang sugatang kaibigan. Huwag kang gagalaw, Gado. May laso ng... Tugon ni Ibrahim. Bigla itong nawalan ng malay. Ilang sandali pa isa-isang naglabasan ang mga kalaban. Laking gulat ni Gado dahil puro babae ang lumantad. Hulihin sila. Siguraduhin wag makakatakas, lalo na ang aswang na yan. Wika ng dalaga. Naitago na lang natin sa pangalang Linay. Pilit namang lumaban si Gado, ngunit wala rin itong nagawa. Hindi alam ng binata kung saan nagmula ang tumama sa kanya. Nawalan din ito ng malay. Naunang magising si Gado. Nakita ang kaibigang nakatali pa sa krus na kawayan. Ibrahim! Ibrahim, gumising ka! Kailangan nating makaalis dito! Wika ni Gado. Hindi sumasagot si Ibrahim. Maya-maya pa dumating ang dalagang bumihag sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Anong ginagawa mo kasama ang aswang na to? Tanong ni Linay. Magkaibigan kami ng sinasabi mong aswang at wala kaming pakay na masama sa inyo, kaya hayaan nyo kaming makalis. Tugon ni Gado. Paano mong naging kaibigan ng isang aswang? Salot sila sa mundo ng mga tao, kaya ang dapat sa kanila, mamatay. Muling wika ng dalaga. Hindi.
Huwag na huwag niyong papatayin si Ibrahim dahil hindi siya masamang aswang. Maniwala kayo sa akin. Ako mismo ang magpapatunay sa inyo. Biglang natigilan ang dalaga. Bagya itong nag-isip kung bakit pilit ipinagtatanggol ng isang tao si Ibrahim. Buksan niyo ang kulungan. Kalaga ng aswang. Utos ng dalaga. Pero Linay, aswang ang lalaking yan. Bakit mo kailangan pakawalan? Patayin na lang natin. Wika ng isa pang babae. Ito ang kambal ni Linay. Ni ay kambal ko. May iba akong nararamdaman sa dalawang to. Gusto kong malaman kung bakit gano'n na lang ang pagtatanggol ng taong yan sa aswang. Tugon ni Linay. Kung gano'n, responsibilidad mo kung ano man ang mangyari sa atin. Wika ni Niay. Matapos pakawalan ay dinala sila sa isang maliit na dampa. Dito kayo manunuluyan pansamantala habang hinahanap ko ang mga sagot sa tanong ko. Magpahinga muna kayo. Kinabukasan, haharap kayo sa mga nakakatanda. Ilang sandali matapos iwanan ni Linay ang dalawa. Nagkamalay si Ibrahim. Nahihilo pa itong bumangon, kaya naman inalalayan ito ng kaibigan. Mabuti naman at nagising ka na. Pasalamat na lang tayo. Hindi itinuloy ang pagpatay sa'yo. Wika ni Kato. Nandito tayo sa kuta ng mga babaylan. Hindi biro ang kakayahan nila. Isa sa mga ito ay ang tinatawag nilang yawyan o sayaw ng kamatayan. Ang tumama sa atin kanina ay mula sa kakayahang iyon. Wika ni Ibrahim. Narinig ko lang ang kakayahang yan kay tatay. Akala ko kwento lang yung tungkol dyan eh. Tanging mga piling babaylan lang ang may kakayahang gawin ng bagay na ito. Tama ba? Wika ni Kato. Ilang sandali pa muling bumalik ang dalagang bumihag sa kanila. Sa pagkakataong iyon, nagpakilala ito sa magkaibigan. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Hindi na ako makakapag-antay ng kinabukasan. May mga bagay akong gustong malaman mula sa inyong dalawa. Sana maging tapat kayo. Wika ng dalaga. Magtanong lang po kayo. Sasagutin ko ang lahat ng katanungan. Tugon ni Ibrahim. Nagsimulang mag-usisa si Linay. Hindi naman nagdalawang isip na magkwento ang dalawa. Inilahad ng mga ito ang nangyari simula umpisa hanggang sa kung paano silang nakarating sa lugar na ito. Humanga si Linay sa kwento ng dalawa. Talagang hindi ito makapaniwala na posibleng maging magkaibigan ang isang tao at isang aswang. Alam kong hindi ka panipaniwala, pero ito kami ngayon. Nakatayo sa harapan nyo ang isang puting gabunan. Napatayo si Linay dahil sa sinabi ni Kato. Nakatitig lang ito kay Ibrahim. Gabunan? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Linay. Hindi ako nagbibiro. Isa nga siyang gabu. Hindi na ituloy ni Gado ang sasabihin dahil biglang tinakpan ni Linay ang kanyang bibig. Walang dapat ibang makaalam ng tungkol dito, lalo ng mga nakakatanda. Siguradong hahatulan kaagad siya ng kamatayan. Wika ni Linay. Halos bumulong na ito dahil sa ayaw niyang may makarinig ng usapan. Ngunit hindi rin natin maaaring itago ang bagay na to sa mahabang panahon. Kung kamatayan ang nag-aantay sa amin ng kaibigan ko sa lugar na ito, hayaan nyo na lang kaming makalis. Wika ni Kato. Gustuin ko man kayong paalisin,
Hindi papayag ang mga nakakatanda. Lalo pat alam nila na aswang ang kasama mo. Nga pala, anong pangalan yung dalawa? Tanong ni Linay. Nagpakilala ang magkaibigan. Inilahad ni Ibrahim ang balak nito. Kung hindi man kami makakaalis sa lugar na ito, pasensya na, pero hindi rin kami makakapayag na mag-antay lang ng kamatayan namin. Wika ng binata. Kitang-kita ni Gado ang nagbabagang tattoo ni Ibrahim. Nangangahulugang handa ng lumaban ang kaibigan. Imbis na matakot, lalong namangha si Linay sa ipinakitang anyo ni Ibrahim. Ibang klase. Ito palang itsura ng isang gabunan. Pero kumalma ka, Ibrahim. Hindi kailangan makipaglaban. May naisip akong paraan kung paano kayo makakaalis dito. Sa ngayon magpahinga kayo. At kailangan kong umalis. May kakausapin lang ako. Wika ng dalaga at kagad namang kumalma ang dalawa. Pero bakit mo kami tinutulungan? Ano ang kapalit nito, babaylan? Tanong ni Gado. Sa susunod ko na ipapaliwanag. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Tugon ni Linay. Dali-dali itong umalis. Hinayaang makapagpahinga ang dalawa. Kinabukasan, nagising ang mga ito dahil sa ingay ng mga manok at ibon. Habang nagmumuni-muni, pumasok ng kubo si Linay. Kagad nitong kinausap ang dalawa sa magiging plano. Hindi biro ang kakayahan ng aming mga nakakatanda. Pero may paraan para maisahan sila. Sa oras na ipatawag kayo ng mga nakakatanda, lumabas kayo at antayin ang hudyat ko. Wika ni Linay. Anong klaseng hudyat? Tanong ni Gado. Sa oras na marinig niyo ang sabog, dumapa kayo. May mga kababaiang darating upang kunin kayo. Magkita tayo sa pangpang at doon ko ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Pagpapaliwanag ni Linay. Ilang sandali pa, ipinatawag na ang dalawa. Hinawakan ni Linay sa bisig si Ibrahim upang itayo. Nakisama na lang din ang dalawa dahil kapwa nila alam na wala silang laban sa mga babaylan. Narating nila ang bulwagan kung nasaan ang mga sinasabing nakakatanda. Kasalukuyang nakaharap ang dalawa sa tatlong matatandang babae. Napapaligiran ito ng mga Amazona. Nag-uusap ang mga ito sa lingwaheng hindi maintindihan ng dalawa. Nakiramdam lang ang mga ito habang hinahanap si Linay. Ilang sandali pa, bigla silang nakarinig ng pagsabog. Nagpulasan ang lahat. Inilabas ang mga nakakatanda sa bulwagan. Laking gulat ng dalawang binata nang bigla silang hatakin ng tatlong kababaihan. Hindi na nagtanong pa ang dalawa. Alam nila na ito na ang sinasabing plano ni Linay. Tinahak ng mga ito ang daan papunta sa ilog. Hanggang sa marating nila ang lugar na sinasabi ni Linay. Nakita nila ang dalagang nakatayo sa isang balsa. Maraming salamat sa tulong nyo. Agnes, Eda. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa oras na mailigtas ko na ang aking mga magulang, babalik ako upang sagutin ang aking kasalanan. Wika ni Linay. Dali-dali namang sumakay sa balsa ang dalawang binata. Binaybay nila ang ilog. Ngayon, Linay, magpaliwanag ka kung bakit mo kami tinulungan. Gahapon lang, gusto mo kaming patayin eh. Tanong ni Gado. Nagpatuloy lang sa pagsasagwa ng dalaga hanggang sa marating ng mga ito ang kabilang bahagi ng ilog. Hindi nila tayo masusundan dito. Pasensya na, Gado. Kailangan muna nating humanap ng ligtas na lugar
at doon ko ipapaliwanag ang lahat. Tugon ni Linay. Dali-daling umalis ang mga ito sa pangpang. Tinarak ang matarik na daanan paakyat sa bundok. Nang makasiguradong hindi na sila hahabulin pa ng mga babaylan, pinili ng tatlo na magpahinga. Huwag kayong gagawa ng siga. Ako nang bahala sa liwanag. Linay, may kaalaman ka ba sa sabulag? Maaari mo bang balutin ang kinaroroonan natin? Tumango ang dalaga at nagsimulang mag-usal habang kinukumpas sa mga kamay. Unti-unting nakikita ni Gado na nag-iiba ang anyo ng mga puno. Nagmistula na itong mga halaman na punong-puno ng tinik. Hindi nila tayo makikita dito. Ligtas na tayo makakapagpahinga. Wika ni Linay. Sinimulan nito ang pagpapaliwanag sa dalawang binata. Kailangan ko ng tulong nyo. Alam kong kayo lang ang makakapagligtas sa mga magulang ko. Sapilitan silang kinuha ng mga aswang upang gawing manggagamot. Wika ng dalaga at dagdag pa nito. Nang malamang gabunan si Ibrahim, nagkaroon siya ng pag-asang maililigtas ang kanyang mga magulang. Gaano ka naman kasigurado na kaya ka naming tulungan? Tanong ni Ibrahim. Sinabi to ng mga magulang ko sa akin nung bata pa ako eh. Isang puting gabunan ang isisilang upang palayain ang lahat ng inalipin. Naisip ko na ikaw yung tinutukoy ng propesiya eh. Kaya nang malamang kong isa kang puting gabunan, sinunggaban ko ng pagkakataon. Tugon ni Linay. Hindi ba ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nakulong? Kung hindi mo kami hinuli ng kaibigan ko, wala kami sa ganitong kalagayan. Wika ni Gado. Inawat naman ito ni Ibrahim. Sandali lang, Gado. Unawain natin ang kalagayan ni Linay. Walang may kagustuhan ang nangyari. Pumasok tayo sa teritoryo ng mga babaylan. Natural habulin nila tayo. Wika ni Ibrahim. Agad namang huminahon si Gado. Napagtanto nito na tama ang sinasabi ng kaibigan. Pasensya ka na, Linay. Hindi mo naman ako masisisi kung magalit man ako sa'yo. Kamunti kang malagay sa alanganin ng buhay naming magkaibigan. Pero wala na tayong magagawa. Magpasalamat na lang tayo dahil nagawa nating makaligtas. Wika ni Gado. Ngayon, Linay, sabihin mo sa amin kung paano kaming makakatulong. Tanong ni Ibrahim. Yung mga magulang ko dinala sa kabilang bundok. Paniguradong doon sila nakakulong. Pinahihirapan na mabumiyag sa kanilang aswang. Tugon ng dalaga. Meron ka bang ideya, pangalan o pagkakakilanlan ng mga humuli sa nanay at tatay mo? Tanong ni Gado. Ang huli kong natatandaan, ang pangalan ng pinuno nila, Rehon. Tama, Rehon ang tawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim dahil ang pangalang binanggit ng dalaga ay pangalan ng kanyang ama. Sigurado ka bang siya ang kumuha sa mga magulang mo? Alam mo ba na ang pangalan na yan ay hari ng mga gabunan? Wika ni Ibrahim. Oo, sigurado ko yun yung pangalan na narinig ko eh. Inukit ko ito sa aking balat para hindi ko makalimutan. Alam kong balang araw hahanapin ko siya at babawiin ang mga magulang ko. Tugon ng dalaga. Nagkatinginan ang dalawa. Nagpa siyang sabihin na sa dalaga ang kanilang totoong misyon. Ang totoo, Linay, pakay din naming tugisin ang aking ama upang matapos na ang kaguluhang ito.
Ang paglalakbay na ginagawa naming magkaibigan ay para mapigilan ang anumang sakuna na kaakibat ng propesiya. Wika ni Ibrahim. Nakarating na din sa kaalaman ng mga babaylan ang tungkol sa propesiyang ito. Maging ang mga nakakatanda, nabahala nang malamang totoo ang lahat. Ito rin ang kinakatakutan namin na naging dahilan kung bakit pinapatay namin ang mga aswang na nakakasagupa namin. Kaya humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng naidulot namin sa inyo. Wika ni Linay. Hindi na natin maibabalik pa ang mga bagay-bagay. Ang isipin natin kung ano ang susunod na hakbang. Wika ni Kado. Hindi. May kailangan pa tayong gawin. Hindi kalayuan sa lugar na ito ang pamayanan ng mga adlawon. Malaki ang maitutulong nila sa atin. Sigurado ko bang hindi tayo mapapahamak dyan? Ilang beses na kasing nangyari sa atin yun. Wika ni Kado. Napakamot ng ulo si Ibrahim. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa atin. Kaibigan ko ang pinuno ng mga adlawan at tutulong sila sa oras na ako ang humingi ng tulong. Tugon ni Ibrahim. Kagad ibinaba ni Linay ang ginawang pangkubli. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Sa pagkakataong iyon, hindi naging mahirap ang daan dahil kabisado ni Ibrahim ang papunta sa pamayanan ng mga adlawan. Ilang minuto pa ng paglalakad ay natanaw na ng mga ito ang pasukan ng lugar. Ilang kalalakihan din ang sumalubong sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita si Ibrahim. Mabuti naman at nakabalik ka dito sa nayon. Matagal ka din hindi nagpakita. Inaantay ni Gurang Badong ang pagdating mo. Wika ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lucas. Pasensya na kaibigan. Naging abala ako sa mga bagay-bagay. Kasalukuyan, merong malaking problemang kinakaharap. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo pagdating natin sa loob. Sa ngayon, kailangan ko munang makita si Gurang Badong. Tugon ni Ibrahim. Matapos ng batian, kagad na silang tumuloy sa pamayanan. Kakaiba ang tanawin sa lugar na iyon dahil wala kang makikitang nakatayong bahay. Maliban sa mga kawayang nakatusok sa lupa, wala nang ibang estrukturang nakatayo. Doon sa bahaging nasa sakop ng mga bakod, nagawa naman sa mga malalaking puno ng uhay. Teka, bakit walang mga bahay dito? Saan nasaan ang mga tao? Tanong ni Kado. Yon ay dahil ang mga adlawan nakatira sa ilalim ng lupa. Ginawa ang pamayanang ito na kagaya sa bahay ng langgam. Nasa ibaba ang mismong pamayanan at kung ano man ang nakikita mo sa ibabaw, pawang panlilin lang para sa mga kalaban. Tugon ni Ibrahim. Halika na. Siguradong matutuwa si Gurang Badong pag nakita ka. Matapos magsalita ni Lucas, kagad nagbukas ang isang trangkahan patungo sa ilalim ng lupa. Mula sa labas ay matatanaw ang mga nakasinding sulo na nagsisilbing ilaw sa daan. Puno ng patibong ang daanang ito kaya mag-iingat kayo. Hanggat maaari, sundan nyo ang galaw ni Lucas. Wika ni Ibrahim. Matagumpay naman nilang nalagpasan ng lagusan. Narating ang malawak na bulwagan. Namangha si Gado sa lugar. Hindi nito lubos maisip na may ganitong estruktura sa ilalim ng lupa. Ibang klase ang lugar na to.
Napakatalino ng taong nagdisenyo ng kutang ito. Wika ni Gado habang iniikot ang tingin sa mga dingding. Salamat sa mga ninuno namin mula sa ibayong dagat. Sila ang bumuo sa lugar na ito. Ilang natural na sakuna at kalamidad din ang dumaan, pero nanatiling buo ang aming tahanan. Halina kayo. Malamang inaantay na kayo ng pinuno. Habang naglalakad, patuloy pa rin sa pagtingin si Linay at Gado sa paligid. Maging ang tirahan ng naroon ay gawa sa putik. At ang mas nakakamangha, tila may natural na liwanag ang lugar. May ilang nakasinding sulo sa tabi ng daan, pero ang loob ng bahay ay iniilawan ng kung anong bagay na noon pa lamang nakita ni Gado. Lucas, matanong ko lang yung mga ilaw na yan, yung nasa loob ng mga bahay, ano yan? Napalingon si Lucas sa itinuro ni Gado. Sinabing ang mga ito ay gawa sa dagta ng isang puno na kapag inimbak sa isang sisidlan, lumilikha ng kakaibang init at sa huli ay magliliwanag na parang baga. Sa sobrang liwanag ay kaya nitong pailawan ang isang buong tahanan. Manghang-mangha si Gado sa mga nakikita. Ni sa hinagap, hindi nito akalaing posible ang lahat ng masusumpungan. Ay Gado, pigilan mo nga yung sarili mo. Nakabuka pa yung bibig mo. Para kang bata, nakakahiya. Bulong ni Ibrahim. Agad itinutok ni Gado ang atensyon kay Lucas. Pumasok ito sa isang tahanan at sinabihan silang mag-antay sa labas. Ibrahim, di ba kaibigan mo yung pinuno ng mga adlawan? Ano bang itsura niya? Nakakatakot ba? Tanong ni Linay. Napangiti lang si Ibrahim habang itinuturo gamit ng kanyang nguso ang papalabas ng mga tao. Napatras si Gado nang makita ang napakalaking tao. Halos nakatingala ang binata dahil sa tangkad nito. Ito ba? Ito ba yung kaibigan mo, Ibrahim? Tanong ni Gado. Hindi yan, Gado. Siya si Gadiel, ang tagabantay ni Amara. Wika ni Ibrahim. Maya-maya pa ay lumabas mula sa likuran ng malaking lalaki ang batang babae. Ikinagagala kitang makita muli, Ibrahim. Mabuti naman nakabalik ka pa sa aming munting pamayanan. Wika ng batang babae. Nagpapalipat-lipat ang tingin ni Gado hanggang sa nasita ito ng tagabantay ng bata. Bawal titigan sa mata ang pinuno. Magbigay galang ka. Hindi naman nagdalawang isip si Gado. Agad itong yumuko upang humingi ng paumanhin. Hayaan mo na siya, Gadel. Ang kaibigan ni Ibrahim, mga kaibigan ko na din. Ako nga pala si Amara, ang kasalukuyang pinuno ng mga adlawan. Halika kayo nang makakain. Tamang-tama ang dating nyo. Kapistahan ng ani ngayong araw. Wika ni Amara. Tinanong niya si Ibrahim kung ano ang pakay nila sa pagpunta. Ang totoo, malaki ang problema na kinakaharap namin at kailangan ko ng tulong niyong mga adlawan. Tugon ni Ibrahim. Kung ang tinutukoy mo ay ang propesiya, yan din ang pinaghahandaan namin. Hindi biro ang pinsalang pwedeng idulot ng pananalasa ng mga elemento kung sakaling mabuksan nga ng tatay mong lagusan. Yung kulungan sa kabilang daigdig. Wika ni Amara. Oo, nakakatakot ang kayang gawin ng aking ama. Kaya nga ako nandito ngayon upang hingi ng tulong ng inyong mga adlawan. Napangiti si Amara at kagad tumayo.
Mamaya na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sa ngayon, punuin muna natin ang ating mga tiyan. Nakahain na ang lahat ng pagkain, oh. Kagad sumubo si Ibrahim. Samantalang hindi naman maiwasan ni Gado ang magtaka. Lalong-lalo na nang makilala nito si Amara. Paanong naging pinuno ng isang kilalang pangkat ng mandirigba yang batang kagaya niya? Wika ni Gado. Hindi niya napansin na napalakas ang boses niya. Napalingon sa kanya ang mga kasama. Kagad namang sinaway ni Ibrahim ang binata. Mag-iingat ka, Gado. Kalapastanganan ng pagtatanong ng tungkol sa kanilang pinuno at talagang inilakas mo pa. Napayuko si Gado habang nagkakamot. Walang kaalam-alam ang mga ito na narinig ni Amara ang kanilang usapan. Pasalamat kayo, ako mismong nakarinig. Kung ang mga ministro, siguradong paparusahan kayo. Tapos na ba kayong kumain? Hali kayo, may pupuntahan tayo. Wika ni Amara. Pinakiusapan din ito ang tatlo na huwag gagawa ng ingay upang walang makapansin sa kanilang pag-alis. Sa pangunguna ni Amara, tinungo nila ang pinakadulong bahagi ng kuta. Binuksan ng bata ang isang pintuan. Bumulaga sa kanila ang nakakabulag na liwanag. Nasaan ba tayo? Bumalik na ba tayo sa ibabaw? Tanong ni Gado. Hindi. Nandito tayo sa kwarto ko. May mga bagay akong gustong ipakita sa inyo. Mga dahilan kung bakit ganun na lang kataas ang tingin ng mga tao sa akin. Pero ayoko namang mamuhay ng ganun. Wika ni Amara. Bakit mo sinasabi yan? Pwede mong gawin lahat ng gusto mo, ah. Tanong ni Linay. Hindi yun ganun kadali, Linay. May mataas sa katungkulan sa kanyang tribo si Amara. May isang bagay pa kayong dapat malaman tungkol sa kanyang pagkatao. Wika ni Ibrahim. Ngunit pinigilan siya ni Amara. Hayaan mo nga ako magsabi sa kanila, Ibrahim. Ako ang anak ng dalawang diwata, si Tungkong Langit at si Alonsina. Nagulat si Linay dahil alam ng dalaga ang tungkol sa batang ipinadala ng dalawang diwata sa lupa. Anong sinasabi mo? Ibrahim, totoo ba yun? Tanong ni Linay. Oo, Linay. Maniwala ka man o hindi. Totoong anak ni Tungkong Langit at Alonsina si Amara. Dinala nila ang bata sa mundo ng mga tao para iligtas sa kapahamakang maaaring idulot ng aking angkan. At ang kutang ito, gawa mismo ng dalawang diwata upang proteksyonan ang kanilang anak. Wika ni Ibrahim. Hindi ko na maalala yung pinagmulan kong mundo. Pero masasabi kong mas maganda ang mundo ng mga tao. Dahil dito, naranasan ko maging masaya. Wika ni Amara. Ramdam ni Gado ang lungkot sa tinig nito. Ayaw niyang mahalata ng bata ang kanyang reaksyon. Ibinaling niya ang tingin sa ibang lugar. Napansin nito na ang kwarto ay tila ibang dimensyon. Napakaraming puno sa paligid. May mga naririnig din siyang huni ng mga ibon. Naupo sila sa damuhan at sinimulan ang pag-uusap. Dito na inilahad ni Ibrahim ang kanilang plano. Maaasahan niyo ang tulong ko kasamang mga adlawan. Kailangan mapigilan ng propesiya dahil kung hindi, marami ang mapapahamak. Wika ni Amara. Maraming salamat, Amara. Isang malaking karangalan ang muli kang makita. At sa pagkakataong ito, makasama ka sa isang laban.
Wika ni Ibrahim. Teka sandali lang Ibrahim. Sasabak sa laban si Amara. Anong magagawa ng isang paslit? Tanong ni Kado. Hindi basta paslit si Amara. Tandaan mo, anak siya ng 2 pinakamalakas na diwata. Huminga ng malalim ang binata dahil desperado silang mapigilan ang propesiya. Wala na silang magawa kung hindi ang manalig sa anumang tulong na kanilang makukuha. Ilang sandali pa, nag-aya nang bumalik si Amara sa mga adlawan. Pagkarating nila sa bulwagan, hindi na ito nagsayang pa ng oras. Tinipon ni Amara ang kanyang mga nasasakupan at sinabi kung ano ang pakay nila Ibrahim. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang pangkat. Nang masigurado ni Ibrahim ang alyansa ng mga adlawan sa kanilang misyon, pinaghanda ng binata ang mga katutubo dahil sila ang pinakaunang pamayanang sasalakayin ng angkan na pinagmula ni Ibrahim. Mananatili ako sa ibabaw ng kuta upang magsilbing bantay. Mas mabuting may matang nagmamasid sa lugar. Wika ni Gado. Sasama ako, Gado. Mas mabuti kung nasa labas ako. Wika ni Linay. Magandang ideya ang bagay na yan. May kakayahan si Linay na maglagay ng sabulag sa paligid. Wika ni Ibrahim. Habang nasa labas naglalagay ng sabulag si Linay. Samantalang si Gado naman ay naghahasa ng itak at sibat. Sa palagay mo, gaano kalakas yung tatay ni Ibrahim? Tanong ni Linay. Batay sa naging karanasan ko sa pagsasanay kasama si Ibrahim, malakas siya. Pero hindi ko din inaalis ang posibilidad na mas malakas ang tatay niya. Tugon ni Gado. Pinaliwanag nito kung paano niyang namalas ang lakas ng kaibigan, maging ang mga anyong ipinakita nito. Ilang anyo ba ang pinakita ni Ibrahim? Tanong ng dalaga. Sa natatandaan ko, nakita ko na ang 2 anyo ni Ibrahim. Hindi ko napapangarapin pang makita ang 3. Matapos itong sabihin, kagad pumunta sa malayong bahagi ng kuta. Napukaw naman ang kuryosidad ni Linay, lalo pa nang mabanggit ng binata ang tungkol sa 3 anyo ni Ibrahim. Kung ganon, natatakot ka sa kaibigan mo? Tanong ni Linay. Biglang lumingon si Gado at muling lumapit kay Linay. Nahalata ng dalaga ang galit nito. Hindi ako takot sa kaibigan ko. Takot ako sa maaaring mangyari sa oras na lumabas ang 3 anyo ni Ibrahim. Tugon ng binata at dagdag pa nito. Hindi kayang kontrolin ni Ibrahim ang kanyang 3 anyo, lalo na kapag napangunahan nito ng galit. Pinili na lang ng dalaga ang manahimik dahil ramdam nito ang pangamba sa boses ni Gado. Lumipas naman ang buong gabi ng maayos. Pagsikat ng araw, umakyat na rin si Amara at Ibrahim. Tignan mo ang paligid. Napakapayapa oh. Parang hindi mo akalaing may paparating na panganib. Wika ni Amara. Huwag kang mag-alala, Amara. Matatapos din ang kaguluwang ito. Tugon ni Gado. Habang nag-uusap, bigla silang nakarinig ng malakas na dagungdong. Kasunod nito, ang paggulong ng malalaking bato mula sa kabundukan. Amara, pumasok kayo ngayon sa kuta. Nandito na ang mga kalaban. Wika ni Ibrahim. Mabilis na dinala ng tagapangalaga si Amara sa ilalim ng kuta. At dahil sa mga nakapaligid na bakod,
hindi nakapasok ang malalaking bato mula sa kabundukan. Mula sa malayo, natanaw nila ang paparating na mga kaaway. Nandito na sila. Handa na ba kayo, Ibrahim? Kagad nagtayo ng pananggalang si Linay. Samantalang si Ibrahim naman, naghahanda na ding salubungin ang papasugod na kaaway. Dito nakita ng dalagang babaylan ang unang anyo ni Ibrahim. Biglang nagbago ang kulay ng balat nito. Muling nagpakita ang mga nagbabagang tattoo sa kanyang katawan. Bumulusok ito pasugod sa mga kalaban. Namangha si Linay sa ipinakita nitong bilis, lalo pa nang marating nito ang pulutong ng mga aswang. Nakasunod sa kanya si Gado, na noon ay 2 itak ang hawak. Walang tigil niya itong iwinawasiwas. Patuloy sa pagdating ang mga kalaban, at sa pinakalikod nito, isang malaking nilalang na may dalang kadena. Napalingon si Gado kay Linay. Nakita niya ang pag-aalala nito. Umatras muna kayo, Gado. Hindi niyo sila kakayanin. Sigaw ni Linay. Hindi sumunod ang 2 binata. Hindi, Linay. Kailangang pigilan silang makalapit sa mismong kuta. Wika ni Ibrahim. Sinang-ayunan naman ito ni Kato. Kung kailangang ikamatay namin ang pagtanggol sa kutang ito, gagawin namin. Kaya gawin mo din ang makakaya mo, Linay. Napangiti ang dalaga. Napagpa siyang ipakita na din sa mga kasama ang taglay na kapangyarihan. Isang awit ang umalingaw-ngaw na tila nagpahinto sa buong paligid. Napalingon si Gado. Nakita si Linay. Patuloy na sumasayaw. Habang tumatagal ay nakikita nito ang matatalas na mga bagay na paparating sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na nakailag ang 2. Dito napagtanto ni Ibrahim na ang tumama sa kanya nung nabihag ito, kagagawan ni Linay. Nanlaki mga mata ng binata dahil pagkatingin sa mga kaaway, wala ng mga ulo. Ang ilan ay nahati pa ang katawan. Nagkatinginan ang 2 binata. Hindi makapaniwala ang mga ito sa taglay na kakayahan ng dalaga. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang 2 habang nakasuporta sa likuran si Linay. Hanggang sa ang 5 malalaking nilalang na lang ang natira. Malalakas na hampas ang ibinigay ng mga ito sa 2. Gamit ang kanilang mga sandata, mabilis namang tumakbo pabalik ng kuta si Gado. Kaso nga lang napahinto ang mga ito nang makita ang paparating na mga nilalang mula sa kinakatayuan ni Linay. Malalaking gintong nilalang na may pakpak ang papasugod sa kanilang kinaroroonan. Parehong tumakbo sa magkabilang gilid ang 2 sa takot na maapakan ng mga nagbabangga ang higante. Anak nang, saan galing ang mga yon? Tanong ni Gado. Itinuro ni Ibrahim kung sino ang may pakana. Nakita ni Gado ang batang si Amara. Nakatayo sa tabi ni Linay habang kinukumpas ang mga kamay na tila may kung anong inuutusan. Napatingala ang 2 at dito napansin ang napakaraming sibat na bumubulusok mula sa kalangitan. Dito na tuluyang naubos ang mga kalaban. Maraming salamat, Amara. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka lasog-lasog na ang katawan namin. Wika ni Gado. Walang anuman, Gado. Ang mabuti pa, bilisan na natin. Nakausap ko ng mga adlawan. Pumayag sila na sumama ako sa inyo. Tugon ni Amara. Hindi na nagsayang ng panahon ng mga ito. Dali-dali silang umalis upang bumalik sa kuta ng mga rebelde. Inihanda ang lahat ng mga kasamahang tutulong sa malaking digmaan. Kaso nga lang sa kasamaang palad,
Habang nasa daan ay muli na namang sumalakay ang mga kalaban. At dahil hindi nakapaghanda ang grupo, nagawa silang talunin ng mga ito. Tinangay si Amara. Sugatan si Ibrahim at Gado. Tanging si Linay lang ang nakaligtas sa kanila. Kagad itong itinulak ni Gado pababa sa bangin nang makita ang napakaraming kalaban. Ginamot ng dalagang babayla ng 2 binata. Hinayaang gumaling ang mga ito. Nanatili ang 3 sa kagubatan hanggang sa tuluyang maghilom ang sugat ng 2 binata. Maraming salamat, Linay. Kumusta ang sugat ni Ibrahim? Tanong ni Gado. Medyo sariwa pa yung hiwa sa dibdib niya. Malalim masyado yung sugat eh. May laso na ginamit sa patalim, kaya hindi kayang paghilumin ng sarili. Tugon ni Linay. Wala pa ring malay si Ibrahim. At ang pinakamasama ay kinukumbulsyon ito dahil sa lasong kumalat sa kanyang katawan. May magagawa ka ba, Linay? Kailangang gumaling ni Ibrahim dahil siya lang ang pag-asa natin para manalo sa labang ito. Wika ni Gado. Sinang-ayun na naman ito ni Linay. Nagpaalam ang dalagang mag-ikot sa paligid ng gubat upang maghanap ng mga lamang gamot na ilalapat sa sugat ni Ibrahim. Ilang sandali lang ay bumalik na din ito. Itinuloy ang paglilinis ng sugat ng binatang gabunan. Nag-aalala ako sa kalagayan ni Ibrahim, Gado. Maaaring malakas talaga ang lasong bumaon sa katawan niya, kaya hindi siya naghihilom. Wika ni Linay. Maging ako, Linay, nag-aalala sa kalagayan ng kaibigan ko. Pero mas nag-aalala ko para kay Amara. Ang Ninuno.